Ito ang tunay na anti-corruption. At tukoy namin kung sino yung mga corrupt. Okay. Tinagot po yan ni BP Sara, yung hamon na yan ni BBM. Ang ganda po ng sinabi ni BP Sara. Sabi po ni BP Sara, pwede na niya si President Marcos ang tinutukoy. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na mayroon siyang pagkukulang. Sabi. Para kay Vice President Sara Duterte, maaari na umanong ipakulong ni President Bongbong Marcos ang kanyang sarili dahil sa umano'y pagkukulang niya sa bayan. Di lang maliit na pagkukulang, kundi malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Giit ni Duterte, dapat isama si President Marcos sa mga dapat ireklamo dahil siya ang pumirma sa aniyay maanumalyang 2025 national budget. Correct ka dyan, BP Sara. Alam po ninyo, yung mga ghost project, pinakakasuhan po natin, di ba? Sabi natin, simple lang yan eh. Sino ang dapat kasuhan sa ghost project? Lahat ng pumirma. Lahat ng involved. Bakit ka pumirma na completed? Di ba? Lahat ng involved doon. Kung maanumalya po tong 2025 budget natin, lahat po ng mga pumirma dyan. Lalo na po yung Pangulo ng Pilipinas. Bakit mo pinayagan yung sangkatutak na insertion? Sabi mo, pinagmamalaki mo na yan ay nireview mo, binasa mo, 4,000 pages. Ito ang problema kasi. Akala ni Mr. President, porket nagalit siya sa dami ng korupsyon sa gobyerno niya, lusot na siya. Hindi ka pwedeng lusot dyan. Ibig mo sabihin, ito ang sabi niya, hahabulin namin kayo. Ito, hindi, maganda yung sinabi ni Mr. President eh. Tapos na ang maliligayang araw ninyo, hahabulin na namin kayo. Habulin namin kayo. Ibig sabihin, yung naunang 3 taon mahigit, hindi mo sila hinahabol? Hinayaan mo lang silang magnakaw? Ganun yung implikasyon nun eh. Bakit ngayon ka lang maghabol, Mr. President? Pero mas tama to si BP Sara. Yung pananagutan nasa iyo. At hindi lang simpleng pananagutan dahil ikaw ang pinuno. Dahil pumirma ka sa maanumalyang 2025 national budget. Pinayagan mo yung mga insertion. Pinayagan mong tanggalin yung mga budget mula sa lehitimong pagkakagastusan patungo lahat sa mga insertion. Alam nyo na ngayon pala, no? Bakit tahimik si Ontiveros? Dahil si Ontiveros po ay banal-banalan, siya po ay mayroong 3 bilyong insertion sa 2025 budget. Hindi naman po siya si BBM eh. Si BBM kasi, gobyerno niya na, kaya niya pang banatan. Hindi po pwedeng banatan ni Ontiveros yung mga magna kasi siya may sarili ring insertion. Kaya sa hamon mo, Mr. President, hinamon ka rin ni BP Sara. Pwede mo nang ipakulong ang iyong sarili, Mr. President. Dahil ikaw ay yung pagpapabaya mo ng mahigit 3 taon, yan po ang pinakamalaking kasalanan. Ibig sabihin, tutulog-tulog ka. Hindi naman po sinabi, palagay mo na, sabihin mo pa. Kasi ini-insist nila, 2016 pa nagsimula eh. Imaginein mo, 2016. Yun po ang pinakamalaking yung kasalanan. Kung sinasabi mong 2016 pa yan, palagay na natin.
Eh di pag-upo mo pa lang sana, na-check mo na dahil 2016 pa pala eh. 'Di ba? Patigil mo na kagad, eh hindi eh. 2025 na, nakatatlong taong ka na, mahigit. 3 taon at kalahati ka na sa panunungkulan, tsaka mo lang naisip na habulin yung mga magnanakaw. Habulin para hindi kasuhan. Habulin para pangalanan. Diyos ko, hanggang Pasko papangalanan lang pala. Eh bakit ba hindi tayo makapagkaso-kaso? Eh busy po yung ombudsman natin eh. Busy po sa pakikialam sa ICC. Iyan ang iyan po ang inappoint mo, Mr. President, na ombudsman. Very busy sa press conference, very busy. Araw-araw nakaharap yung press at very busy sa ICC. May kinalaman po ba? Isa po ba sa trabaho ng ombudsman ang makipag-ugnayan sa ICC? Hindi po. Wala po siyang kinalaman sa ICC dapat. Dapat po, hindi po tayo nakikipagtulungan sa ICC dahil lang hindi na po tayo miyembro niyan. Pag nakipagtulungan po kayo, lalo na po kung may involved na Pilipino, traidor po ang tawag sa inyo.